Good day everyone. My video documentation features in one of the rivers in Zigzag Road here in southern part of Palawan. So marami din talaga nagpupunta sa river na to, kumbaga kilala din talaga yung river na to. So it is Staurius netator or black-spotted road frog. It's a small genus of minuscule true frogs. They are restricted in Borneo, but there are two species that can be found here in Philippines. They are typically found near or in rapidly flowing water or sa mga rivers nga, and small rocky streams. The scientific classification: domain Eukaryota, kingdom Animalia, phylum Chordata, class Amphibia, order Anora, family Ranidae, genus Staurius, and species Netator. So IUCN status is least concern. Yun, nakita niyo siyang tumalon, diba? So medyo malayo din talaga yung tinala niya. So ayan siya. Ayan. Dahil nang nakarating. Maliliit lang talaga sila. So dito sa area na to, hindi lang frog, small frog yung nakita ko, or black spotted road frog yung nakita ko. Meron din ako na-observe na merong spider. Ayan, kung nakikita niyo sa may bato. Tapos may mga shells dito na block yung color. Para siyang sihi sa dagat, pero dito siguro freshwater shells. So yan, may spiders. Tapos may mga shells and may mga maliliit na fish din doon sa medyo malalalim na part na ng river. And so siguro yun na din yung mga kasamahan nila na parang predator or prey nila, since amphibian sila. Tapos yan, may mapapansin kayo dyan nagagalaw. Yun o. Yan. Parang siyang maliit na gagamba din. Pero I don't know kung bakit nasa water sila. Ano yun? Freshwater spider. Diyos. So yan. And then, ayun. Yan, usually doon sila sa pinakadulo na yung tumutumpok. Yung medyo naaabot na ng yung may mga kawayan. Ayan o, gagamba. Ayun sila, nagtatago sila sa ilalim ng bato. Ayan. Sobrang liit lang talaga nila. Nung una na-amaze din ako kasi nga first time ko din makakita ng maliliit na frogs. Tapos akala ko mga baby pa lang sila, or yung mailalaki pa sila. Tapos until nakakita na ako ng iba din na marami pa. Tapos yun, dun ko na-realize na, ay ganun talaga yung size nila. Tapos kapag makintab, ang hirap nila hanapin or spot din yung iba kasi usually mga basa yung katawan nila. Tapos makintab sila. So para din silang bato. Let's go back to gagamba. Yan. Napakailaman na namin to make sure na buhay. Ayun, may luno. Yan yung luno ng gagamba. Tapos meron dyang isa, ayan siya. Oh. May mga luno din. Ginagalaw-galaw na nga namin yan kay para ma-sure ba na buhay. Charot. Sobrang nice lang ng environment na to. As in, ang ganda ng river na to. Tapos parang ang daming nabubuhay na organisms. Tapos ayan na yung shells. Pakita ko sa inyo. Yan. Tinakot na ng kasama ko. O, diba para siyang sihi sa panginasan ng dagat. Pero freshwater siya. Actually, isa lang yan nakita ko. So, hindi ko alam kung nadala lang yan dyan. O, dyan talaga. O, baka may mga katulad din talaga siya. Binidyohan ko na din. This frogs is usually small or slender frog. Meron silang pointed
pointed snouts, meron silang narrow body, may long and slender hints and limbs, which is yung kamay at paa nila yan. And then, distinctly fabled back skin. So, yan. Para lang silang mga bato na makikinis kapag naka-steady lang sila. Uniformly sized swellings. And yung belly nila is coarsely granular. The black-spotted road frog is endemic in the Philippines, but not in Palawan. Natural habitat are tropical moist lowland, which is yung mga river nga na hindi naman ganun kalakas yung daloy forest, rivers and intermittent rivers. It is threatened by habitat loss kasi usually yung mga river is ginagawa talaga yung paliguan. So, isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging habitat loss or threatened by habitat loss. They are endemic in Mindanao, but some of these kinds of frogs ay makikita din sa Palawan, but not really endemic. At dahil nga maliliit lang sila at saka para silang bato, sobrang hirap din talaga nilang makita. So, yan. Some of their behavior is they usually waving their hands, leg, and feet to expose the bright colors webbing. And then they use noisy or sounds in order to communicate with nearby frogs. Yan. Meron silang noisy microhabitats. So, yun na yun. And they also use yung legs nila parang pinapersa nila para mag-jump. And around 10 to 15 centimeters din yung inaabot ng jump nila.
na din popular sa mga mamamayan dito yung place na to. So, siguro, na-adapt na din nila yung vibes ng mga tao. Kaya yan, hindi sila masyadong mailap. I mean, hindi sila agad nagre-react kapag may mga tao. So, yung diversity nila sa place na to is, in my own estimation, is siguro nasa 20 to 30 individuals. Aside from frogs, yan, meron ding mga maliliit na hipon na makikita doon. Siguro ano yan siya, freshwater shrimp. So, dito lang ako sa area na to nag-observe and marami na akong nakita agad ng mga ganitong uri ng frog. Yan, as you can see, water din talaga siya. I mean, meron siyang running water pero hindi ganun kalakas yung running water niya. And yan nga, maraming mga bato-bato. So, that's all. Thank you.